Anong engineer? Huwag kayong nagpapaniwala sa mga talyer o motorcycle shop na nagsasabing engineer daw sila o ang ginagawa nila ay engineering. Kung tunay na engineering yan, dapat highly customizable hanggang sa pinakamaliit na pesa para ma-meet ang demand ng rider. Ang madalas ginagawa, binibentahan ka lang ng aftermarket rear shocks Tapos sasabihin nila engineering na yon. Anong klaseng engineering yon? Tapos adjust lang? That's not engineering. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Good morning mga bossing. Pag-usapan lang natin ngayon yung tungkol sa preload at rebound ng rear shocks natin, no? Unahin natin yung preload. In simple terms, pinipisil o i-compress nito ang springs ng shocks mo. So what? Ano mapapala ko sa pag-compress ng spring? Ganito yan, boss. Pansinin nyo yung adjustable shocks nyo. Minsan pagsakay mo, sagad ka agad yung shaft. Ibig sabihin, kulang ka sa preload. Kailangan mo i-compress ang spring para hindi dumapa ang shocks mo. Iwas bottom out ka. Kapag nagdagdag ka kasi ng preload, mararamdaman mong tumitigas ang spring. Ibig sabihin, hindi basta-basta sasagad ang shocks mo. Also, hindi mo kailangan ng engineer para mag-adjust ng preload. Napakasimple lang yan. Kung laging sumasagad ang shocks mo, pihitin mo pakanan or clockwise. Pakanan, clockwise ang preload adjuster para tumigas. Paano naman kung sobrang tigas at halos walang laro yung shaft? Ang kailangan mong gawin dyan ay luwagan. Luluwagan mo pakaliwa. Para ka nag-o-open ng bote ng soft drinks. Luluwagan mo pakaliwa or counterclockwise para mabawasan ang tensyon o tigas ng spring. Ganun lang kasimple. Paano naman kung sabihin na lang natin, niluwagan mo, sobrang luwag na, 'di ba? Pero ang tigas pa rin. 'Di ba? Sobrang tigas pa rin ng shocks mo. Hindi pa rin naglalaro yung shocks mo. Isa lang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, sobrang tigas ng springs mo. Kaya kailangan mong magmalambot na springs. Paano naman kung kabaliktaran ang mangyari sa'yo? 'Di ba? Kahit na anong preload ang ilagay mo, kahit na i-compress mo yung spring para tumigas, sumasagad pa rin. Ibig sabihin naman nun, malambot yung springs na nakalagay dyan sa shocks mo. Kaya kailangan mong magpalit ng mas matigas na springs. Okay ba? Malinaw ba? Ngayon, kung meron kayong mas magandang explanation, lalo na sa mga experts natin dyan, please feel free to comment in our comment section below. Usapang rebound naman tayo. Ano ba yung rebound na yan? Kapag sobra ang rebound, matalbog yung shocks mo. Para kang bola ng basketball na talbog ng talbog. Hindi yan komportable para sa'yo at delikado rin yan sa kalsada. Meron ka bang nakitang motor or scooter na talbog ng talbog sa kalsada?
Di ba napakapangit tignan? Paano naman kapag kulang ang rebound mo? Parang flat na bola lang yan ng basketball. Di ba? Pagka tinalbog mo yung flat na bola, parang baliwala. Di ba? Walang buhay. Di ba? So, kung i-relate mo yan sa pagsakay mo sa motor, parang feeling mo may tae ka sa puwet. Kasi hindi bumabalik yung shocks mo eh. 'Di ba? Pag compress ng shocks hindi bumalik. So parang may naiwan. So parang ang bigat nun, 'di ba? Parang may naiwan tae sa puwet. Ang bigat, ang sagwa, walang laro. Kaya kailangan sakto lang ang rebound. Hindi sobrang bilis, hindi rin dapat sobrang bagal na para kang flat, 'di ba? Pag nasa tamang timpla, mas stable, mas smooth, at mas safe ang ride mo. Pro tip mga bossing, kapag nag-a-adjust ka ng preload o rebound, gawin mo sa parehong ruta, no? Halimbawa, yung daan papunta sa trabaho o paborito mong kalsada. Doon ka mag-test ride. Ulit-ulitin mo para ramdam mo ang difference. Kasi tandaan natin, hindi pare-pareho lahat ng rider. May mabigat, may mga naka-top box, may laging may angkas. Ikaw mismo dapat maghanap ng tamang timpla para sa'yo. Hindi mo kailangan ng engineer para diktahan ka at sabihin sa'yo na ito ang tama para sa'yo. Ikaw mismo sa sarili mo mararamdaman mo yan. So, ayan mga bossing. Sana malinaw na. Preload, ito yung control sa initial na tigas ng spring. And then yung rebound naman, control natin yan kung gaano kabilis bumalik yung shocks natin. Pag marunong ka dito, hindi lang likod mo ang makikinabang. Mas safe at mas solid ang ride mo. Kaya kung may natutunan ka dito sa video na to, please feel free to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Ito nga po muli si Tito Mons. Hanggang sa muli. Paalam.